Ito pinakamalaking kasalanan, malaki daw, hindi daw pwedeng maghugas ng kamay si BBM dyan sa flood control. Una, siya po ang presidente. Ikalawa, that thing could not have happened without his participation. Hindi po mangyayari yung ang sinasabi kasi ni Jokno rito, marami pong nailipat na pondo. Si Jokno po dating cabinet official, finance secretary po to ni Pangulong Marcos. Okay. Na nilipat-lipat nila yung pondo, pati po yung subway. Kaya hindi po na matapos-tapos yung subway. Dapat po tapos na yan eh. Walang pondo sa subway dahil nilipat nila sa flood control. Yun pong mga railways. Tignan nyo po ginawa nila. Meron pong biyahe, Bikutan. Yung dumadaan po yung PNR, ewan ko, wala na yatang PNR na biyahe ngayon. Pinatigil po nila yan dahil aayusin raw yung, yung biyahe na yan. May budget, babudgetan para mapaayos yung railis. Alam niyo po, hindi na po tumakbo yung railways na yan. Pati po yung subway. Eto po, binibisto sila ng dating cabinet official na may kinalaman sa pananalapi. Si Jokno. Kaya to tinanggal eh. Hindi po mapayag eh. Sabi niya, pati yung subway, tsaka yung South Railways ba tawag doon? Oh. Tinanggal yung pondo para dalin pa rin sa flood control. Sabi nga ni Jokno, hindi po pwedeng maghugas kamay dyan si BBM dahil mayroon po siyang veto power. Kung nakita mo na mali yan, bakit nyo ililipat, di ba? Subway to. Maraming makikinabang dito. Bakit nyo ililipat sa flood control? That thing could not have happened without his participation. On the budget, the president has what is called line item veto power. That power is awesome. He allowed that. He didn't exercise his line item power. O, kaya po siya pwedeng sisihin. Kahit hindi pa po, wag na po muna ron sa nabigyan siya ng maleta. Doon lang po mismo sa paglilipat ng mga pera na yan para mapunta sa flood control, pwede na siyang sisihin doon. Inalaw niya. Napakalaki pong kasalanan yun. Inalaw niya po. Alam niyo po, paulit-ulit na ako rito, wala pong malalaking proyekto si BBM. Dahil nga po na lipat po sa mga flood control. Kaya yung mga tinatanong po ninyo, wala po yan. Pangako lang. Pinangakuhan na kayo. Ang layo po talaga kay Tatay Digong. Tapos, nakakita po sila ng pang-atake. Si Digong ba may ginawa? May napakulong ba si Digong sa flood control? Sagutin po natin. Mr. President, kaya po wala napakulong si Tatay Digong sa flood control dahil wala pong nagtangka na magkaroon ng ghost project nung panahon niya. Sino ipapakulong niya? Bakit ba dong? Nakaikot ka ba sa buong Pilipinas? Hindi po. Pero ang mga reporter po, ang media po kaaway ni Digong. ABS-CBN, sabi nga nila, si Digong nagpasara. Hindi ba kakalkalin niya na ABS-CBN kung meron silang ghost project na alam? Wala nga eh. Nabuhay po kami ng 6 na taon kay Tatay Digong. Wala ni isa. Ang dami pong binabato. Maski nga po yung Dolomite eh. Binabato pa kay Tatay Digong. Oh. Bakit hindi sila nagbato ng may ghost project si Tatay Digong? Wala. Dahil wala pong nagtangka. Mas maganda pa lang nangyari kasi nahawakan ni Kiss. Sila kasi puro walang alam sa litigation ang mga majority. Correct. Di ba?
Baka kasi kung hindi bumaliktad si Chis at sila majority, iba bumaliktad. Putya, baka nga nakaupo doon si Kiko Pangilinan. Ang tagal po niyan. Baka nakakalimutan ni BBM Boss Buds na unang araw ng pag-upo niya, inalis niya ang PACC. O, 'di ba? Alam niyo na magaganap eh. Boss, pinakatanong ko lang, bakit kailangan may katabi ang isang presiding officer na isang special child na nagko-coloring book lang sa Gedli? Pero inaantay ko magpalipad ng paper airplane. Ako po, hindi ko po kakayanin yun. Yung yung ganon, inip na, Sir Buds, pag ba natapos term ng bangag, pwede ba sila kasuhan? Pwede. Pwede po yan. Kaya nga, tinotodo nila kay BP Sara eh. Sir Buds, pag ba si Luis to napapanisan ng lawa, katulad niyan, nararamdaman ko na meron, di ba? Kasi mararamdaman mo naman na pumupunta na rito sa tagal po ng pagsasalita mo. Pero kung hindi ka na po aware dahil iba yung nasa isip mo, kabadong-kabado ka, talagang matutuyuan ka ng laway. You are right. Wala talaga dahil takot ng tao kay Tatay Digong. Tsaka, naalala natin yung mga bintang nila, Parmali. Bakit sila magtatagal sa Parmali kung meron namang flood control project pala na palpak? Gatchal yan, parang poste ng Meralco, kahit Yolanda, di mabubuwal. Scorer yan po yata si Win. Natapos ba ni Sherwin yung drawing niya? Meron namang bumoto siya. Siguro kumuha siya ng tip kay Lito Lapid. Ang tindi ni Lito Lapid, nagpa-interview pa eh. Sabi ni Lito Lapid, tinanong siya, naghahanda na po ba kayo sa impeachment? Opo, naghahanda naman po. Sa una sinabi niya, ano po masasabi niyo sa impeachment? Basta na yun na tayo dyan. Veterano. Tawa ako ng tawa, mag-isa lang ako. Puta, ito si Lito Lapid. Sanay na tayo dyan. Veterans. Nakailan. Tapos tinanong siya, naghahanda na po ba kayo? Ay, naghahanda naman po. Naghahanda na akong makinig. Akala ko pinag-aaralan niya para tatanong. Akala ko sasagot niya, pinag-aaralan ko ng mga bintang kay BP Sara. Naghahanda naman po. Naghahanda na akong makinig. Siguro kumuha siya ng tip kay Lito Lapid. Kinausap niya siguro naman, ano bang ginagawa mo? Paano ka nakakatagal? SP. Sabi ni Lito Lapid, hindi talaga rin ako tumatagal. Bago mag alas 4, tumatakas na ako. Hinahanap nila yung blood bath. Tignan lang si Luis to, bumubula pa nga. Yung bubble bath na sinasabi ni Manang ni Manang Regla. Ayan na po. Blood bath sa bibig pala. Sa bibig pala ni Luis to. Good AM na. Yan. Sinabi ni Kong Andaya, mahigit 300 billion flood control sa Sorsogon at Catanduanes. At si Diskaya nag-start 2016 onwards. Sabi ni Digong, maraming anomalya sa flood control pero walang ginawa si Digong. Wala rin namang ginawa yung press di ba? Yung media pa meron po. Ito lang po yun eh. Kasi dialogue niya yan eh. Kailan ba nagsimula yan? 2016. May flood control ba nun? Malamang may budget eh. Ang tanong, meron bang anomalya? Baka naman ang anomalya na sinasabi ni Digong. Kasi pinagpapalagay nyo kasi, ito kasi problema eh. Before po tong
mga flood control project ni BBM, wala pong ganito kalaking anomalya. Kaya wag nyo pong iparehas na pag sinabing anomalya, katulad po nito. Baka ang tinutukoy ni Digong, anomalya ng kickback. Yun po ang anomalya noon eh. Ngayon, grabe, hindi na po kickback eh. Ghost project. Wala pong ghost project noon. 2016 nagsimula. Porket 2016 nagsimula, si Digong na may kasalanan? Maglabas kayo ng ebidensya. Kayo nagbibintang eh. Di ba? Labasan nyo ng ebidensya. Ito ang ghost project ni Digong. Ito, patunay. Nakalagay dyan. May pumirma. Completed. Tapos ipakita nyo. Katulad ng ginawa ni BBM. Ito, completed to. Ghost project to. Simple-simple lang po. Hindi po, alam nyo yung ibig sabihin? Noon ang corruption parmali nung panahon ni Tatay Digong. I-search natin, actual. Sa parmali po, ang ano po yung corruption na tinatawag? Hindi po kumubra yung parmali. Ang bintang po nila sa parmali, overprice. Iba ang corruption ngayon. Tinutulad nyo. Ang corruption po sa parmali, overprice po. Mayroon silang binenta. Ganun lang po ang corruption issue nun. Kaya wag nyo pong ipagpalagay na pag sinabing may anomalya, malamang ang sinasabi nilang anomalya dyan, yung nasobrahan sa kickback, nakapagpagawa ng proyekto, pero ganun lang ang anomalya nung araw eh. Ito lang naman yung kakaiba eh. Kaya po ako talagang kinakailangan ipaliwanag po natin to. Pag sinabing anomalya nung araw, malaki kickback. May kickback na noong araw. Yun ba kayo yung gustong sabihin na anomalya ni Digong? Pero never po naming ma-imagine na ang anomalya ngayon, kumubra na lang ng pera, wala nang pinatayo. Hindi na po kickback, 100% na. Naintindihan nyo yung pagkakaiba? Halimbawa, ano pinakamalaking issue ni Digong? Parmali na. Kung merong ghost project, puta di, isinalang yan. Tanong natin sa kay Google, magkano ang parmali issue? Magkanong involved na pera? Tinanong ko na si Google para magka-ideya kayo na ang layo. Ang layo eh. Ang halaga ng perang sangkot sa Parmali scandal ay umabot sa higit 11 billion. 11 billion lang. Kumpara nyo po sa flood control. Trillion. Naintindihan nyo? 11 billion? Baka isang tao lang ang nagkamal niyan. Ang layo po. Parmali. Yang 11 billion na yan, ano po ang binibintang dyan? Hindi po kumubra yung parmali, walang binigay na ano ba yung binibenta nila? Mga face mask, o kung ano pa man. Parmali na po ang pinakamalaki. 11 billion lang po. Tapos sa 11 billion na yun, ang sinasabi po, 4.4 billion ang corruption. Ibig sabihin, yung 4 billion sa 11 billion, yan yung pinagbibintangan na corruption. Overprice. 4 billion lang ang overprice. Halos ipako na si Digong. Inaraw-araw na yan. Ang laki-laking issue. Yang parmali, di ba? 7 buwan na inimbestigahan ni Gordon. Magkano ninakaw? 4 billion. Kasi
may binigay, overprice. Magkano yung overprice? Yan, 4 billion lang ang issue. Dito, kaya yung sinasabi ninyo, wag nyo pong itulad. May anomalya na noon 2016 pa lang Wala na pakulong si Digong. Hindi naman po nawawala yung anomalya. Pero maliit lang po ang mga anomalya noon. Kumpara po ngayon. 4 billion lang yung sinasabi na na mga 4.1 billion hanggang 4.4 billion, ito ang partikular na halaga ng kontrata para sa umano'y overprice. Or overprice po. So, ibig sabihin, 4 na billion lang po yung pinag-uusapan. Kumpara nyo nga ngayon. Naintindihan nyo po yung pagkakaiba. Hindi po porket 2016 pa lang meron ng anomalya, sabi ni Digo. Naniwala naman kayo. Ututo. Buhay ka na ba ng 2016? Alam mo ba na pati po yung ini-issue po kay Digong kung umulan po at nauna si Leni Robredo doon sa Bagyuhan. Sasabihin, nasa ng Pangulo? Hashtag, nasa ng Pangulo? Ayun ang ini-issue ng mga tao kay Digong. Kinakailangan gising si Digong at sinasalubong niya yung bagyo. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. O tapos na tayo rito sa pagtatanong. Kanina pa pala tayo nagtatanong. Basa. Ano ba itong binura ni Sputnik? Bobo mo ba dong? Buhay ka pa pala. Tagal kita nakita. Puro ka ngawa. Bobo ka na. Dapat, wala ka ba ibang argumento? Dapat kaya talaga i-hide. Walang flower base Gatchalian. Mas okay pa ang pagmumura kaysa sa kawatan. Yang pananahimik ni Sherwin ay walang sinabi nung lumabas ang laway ni Jerbil. Ito po, nararamdaman ko po ngayon. Ayan, Kasi ganun po talaga, normal yan Sa isang oras na ako mahigit na nagsasalita lalo na po yan. Close insecurity si Win-Win ni Quezon kaya nasa tabi lang. Waiting for nothing. Stenographer pa. Kung si Prom ay tahimik, si Gatchalian naman nagmukhang rebulto lang. Nagmulakang palamuti si Win, Ponga Gatchalian. Naalala ko bigla si Ponga. Kawig ba niya? May sekretary si Chis Cariote, sanahan ka. Flower boy lang pala si Win-Win Dilan. OPN. Sir Bad, sana mag-aral na lang si Senator Win ng sign language para may ginagawa. Yung mga ganun. Boss Bad, sinuli din ba si Mike Defensor? Opo, nahuli na po. 3 na po sila. Rabid pala si Luis to, naglalaway kasi. Boss, sa tingin mo paano nila makukuha ang 16 votes para makonvict si BP Sara? Marami pong maghuhudas. Partida, Boss Buds, wala si Senator Marcoleta. Paano pa kaya present si Marcoleta? Doc Buds, si Dilimaw, nilabasan ko no kanina. Nilabasan ng pawis. Buds, the great SP si Senator Gatchalian, the great saling pusa. Kawawa, no? Naawa ko Kasi, kawawan Luistro. Pucha, overtime na pala tayo. Pinili mo maging SP, wala ka palang alam. Mukha ka tuloy bugok.
Kawawang Luis Tor, literal na bumubula ang bunganga. Yan yung bubble bath ni Manang Regla. Sir Bad, si Win, tropa ni Brad Pitt, si Alien ng Bubble Gang. Talaga? Pero in fairness kay Lito Lapid, mas marami na ipasambatas yan kaysa kay Risa Ontiveros. Dapat umupo na lang siya sa baba, nagmukhang lantang gulay sa palengke si Win. Umpisa pa lang ng impeachment, nakita na natin ang bloodbath at bubble bath. Boss, inaantay ko magsabi ng presiding officer na katabi niya ng basa. Bro Joseph, alien. At dahil dyan, tapusin na natin to. Oy, Astrid, nariyan ka pala. Baka naman. Sumurrender, po. Sumurrender po sila. Si Marcoleta po, sumurrender. Si Mike Defensor po, sumurrender. Ngayon, naawa ko, pinakita ni Atty. Vic na video ni Mike. Hinalikan ng anak niya na tutulog pa kanina. Okay mga kapatid, hindi tayo nagpasalamat. 1,100 likers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Badong Aratelis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Love you all. Bye. Bye, bye, bye.